Okay, start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Padong Aratilis po, pag-uusapan natin ngayon, ito po no, pinasura po ng ICC, ito pong hinihirit ng kampo ni Tatay Digong na wala silang jurisdiction sa atin. Yan, tatalakayin natin yan. Bakit in-expect? Ako expected ko na yan na ibabasura nila yung jurisdiction. Sekreto ba ang dismissal ni Villanueva? Iimbestigahan daw to ng Malacanang. Ang dami nyo ng problema. Iimbestigahan nyo kung nilihim o ano po magagawa nyo kung nilihim? Palagay na natin na alam niyo po, napahiya lang po si si Boying. Pinas matutulad daw sa Myanmar pag nagkudita ang mga sundalo. Pag nagkudita. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Alam niyo po yung pag-asa ng Pilipinas, pag ang sukatan nyo lang po ng pag-asa ay hanggang next week, wala kayong makikitang pag-asa. Pero habaan po ninyo, hanggang 2028, may pag-asa talaga ang Pilipinas. Hindi naman po matatapos sa 2025 ang pag-asa natin. 'Di ba? Habang buhay may pag-asa, lahat po na nag-give up, yung mga mahihirap po na nag-give up sa buhay, nawalan ng pag-asa, hindi na po nakaabot sa pagyaman o hindi na po nakaabot sa katapusan ng kanilang paghihirap. Kasi nawalan sila ng pag-asa. Ganun lang po yun. Mahirap po yung nawawalan tayo ng pag-asa. Hanggat may buhay, may ano yung sabi ng pare? Okay. Simulan na po natin, no? Ito pong usapin ng jurisdiction, siguro marami po sa inyo ang alam na po tong balita na to. Kaya po susuriin na lang natin, no? Kasi kinwestiyon po ng ating defense team. Sa mga ano nga po pala, no? Sa mga fans po ng mga vlogger na hanggang ngayon po ay bumabanat kay tuwing matatalo po yung ano natin, binabanatan si anong pangalan nun? Si Attorney Kaufman, no? Tuwing mananalo naman si Kaufman, wala namang sinasabi. Alam po ninyo, Duterte po kami. Hindi po kami maka-Kaufman, wala po kaming pakialam sa lahat ng mga nakapaligid. Eto sa totoo lang, ang dami nang lilito sa inyo. Kaya yung mga katulad ng mga Oliva Regal na yan, marami pa po yan na nakadikit lang ngayon sa mga Duterte. Na hindi naman po talaga Duterte, kaya lang wala na silang magawa. Baka hindi sila inaalok ng kabilang parlor, kaya aalis sila sa Duterte, wala naman silang kikitain pag bumaliktad. At saka, alam mo yon yung naghihintay lang yan ng titira. Kasi po, bilang Duterte, hindi na po question yan kung sino po yung abogado. May kilala ba kayong international lawyer? Nirekomendan nyo ba kay BP Sara yung kilala nyong international lawyer? Yung kinikilala ng ICC? Maging practical po kayo. Ang namili po niyan si Sara Duterte. No? Sara Duterte po ang namili ng legal team ni Tatay Digong. Tayo tagapanood lang. Kung gusto nating sumuporta lang tayo. Wag na kayong ano-ano ng kung ano-anong mga si Kaufman ay palpak si Kaufman. Talaga? Mas magaling pa kayo kay Kaufman? Bakit hindi kayo kinuha na attorney? Hindi kayo attorney. Hindi pala kayo attorney.
Suportahan niyo po yung mga Duterte. Kung ayaw niyo naman po, wag na kayong magpatumpik-tumpik. Wag na po kayong magpatumpik-tumpik ng kung ano-ano pa. Kung ayaw niyo na pong suportahan yung mga Duterte, gayahin niyo si Oliva Regal. Banatan niyo nang makilala niyo kung kayo ba talaga ay sikat dahil sa sarili ninyo. O sumikat kayo dahil sa pagdikit nyo rin sa Duterte. Simple lang naman yan, di ba? Mag-attorney legal kayo. Ano pangalan? Attorney Oliva Regal, yan. Gayahin nyo. Panatan nyo si Tatay Digong. Nang makita nyo kung yung supporter nyo ba ay supporter nyo lang o kaya kayo sinusuportan dahil maka-Duterte kayo. Banat kayo ng banat kay Kaufman. Di nyo naman kaya yung ginagawa ni Kaufman. Ibig nyo sabihin, mag-resign si Kaufman? O, sino papalit? Aaralin niya lahat nung ilang buwan ng inaaral ni Kaufman? Panay dakdak kasi ng dakdak eh. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Kung ayaw ninyo, wala tayong magagawa eh. Parang ano yan, parang basketball team, di ba? Kahit sino pa yung coach, susuportahan natin yan. Basketball team nyo yan. Halimbawa, Hinebra. May pinasok silang player. Ay, ayoko muna. Habang nariyan yung tao na yan, ayoko muna mag-Hinebra. Dito muna ako sa kalaban. Nung nilabas na yung tao, Hinebra uli ako. Hindi po ganun ang team. Hindi na po ganun yung team. Okay. Yung question po ng jurisdiction, sakto yan. Talagang mali. Wala silang jurisdiction sa atin. At yan, paliwanag po yan ng mga nakakaintindi. Kahit si Harry Roque, na isa pa sa mga international lawyer natin, sinasabi po kay Harry Roque ko una narinig yan na walang jurisdiction yung 1 year. After na tayo ay bumitaw sa ICC, papalipas ka pa ng 1 taon, may 1 taon pa na may jurisdiction pa yung ICC. After ng 1 year, wala na silang jurisdiction. Yung sinasabi po ng ICC, nilalabag nila mismo yung kanilang mga sariling patakaran. 2 beses na po nila nilabag yan. Una, yung pagkakahuli po kay Tatay Digong at pagdadala sa kanila. Illegal po yun. Bakit? Sa patakaran ng ICC, hindi po sa Pilipinas sa mismong patakaran nila, sabi, sa mismong patakaran ng ICC, dapat idudulog mo sa local court. Saksi tayo lahat, walang local court na pinagdaanan si Tatay Digong. Dinerecho ng gobyernong ito. Tataka nga ako rito sa gobyerno na to. Pag yung mga kriminal na magnanakaw dyan sa flood control projects, pag mga kriminal, wag po kayong mainip. Sabi ni Auntie Claire, wag kayong mainip kasi ganyan po talaga. Kaya po matagal dahil sinisigurado natin na dapat ganyan nyo rin sinurrender si Tatay Digong, may due process din. Pag kay Tatay Digong, walang due process. Pero dito sa mga magnanakaw, lalo na sa kamag-anak ni BBM na magnanakaw, panay due process ni hindi nga pinapangalanan. May mga tao na nga na very willing tumistigo. Tinatabla pa. Hindi raw pwedeng tumistigo laban kay Martin. Yung mga gustong tumistigo laban kay Martin, hindi raw pwedeng tumistigo. So kung wala kang testigo si Martin, tandaan po ninyo, walang testigo, walang kaso, wala naman pong ebidensya yan, di ba? Na magpapatunay, may picture ba na si Martin tumanggap ng mali-malitang pera? Wala. Meron po bang nireceive si Martin? Pakireceive naman po tong 35 na maleta. Maleta ng pera. Pakireceive lang po, pakipirmahan, ano lang po yung pakisulat po yung pangalan ninyo tapos pirmahan nyo sa taas. Wala namang ganun. Diba? Okay.
Thank you very much muna kay Ma'am Catherine na nagbigay sa atin ng 99 pesos na pangkape. Ayan. So, balikan po natin 'to. Undinismiss po yung, question ng jurisdiction 'no. Hindi pa po tayo talo, marami po ganyan po kahusay yung mga lawyer natin. Marami po tayong kinu-question. Okey, cool lang kayo. Magtiwala kayo sa mga lawyer kasi kung hindi kayo magtitiwala, mabuburyong lang kayo. Hindi niyo naman kaya yung ginagawa ni Kaufman at hindi kayo pinagtiwalaan para maghanap. Oh, yan po, diskarte po ng mga Duterte yan. Ganun po talaga. Nakakulong na nga tatay nila. Sasabihin nyo ba na sinasadya nila na banban yung kukunin? Samantalang nung si Kaufman in-announce na yan ng ating abogado, nagbunyi po tayo dahil napakagaling yan. Maraming naipanalo. Ngayong medyo alanganin, bakit po kahit wala na silang jurisdiction, pinangangatawan pa rin ng ICC. Ano po yan Ang ICC po kasi, malaking ang kino-question ko dyan nung una, saan ba kumukuha ng pondo yung ICC? Totoo ba na yung ICC ay masyadong independent? Okay. Sa mga nagsasabi po na dapat lang, eto mga tao rito na yung mga anti-Duterte na dapat lang daw makulong si Tatay Digong dahil sa dami na namatay sa war on drugs. Ine-expect ko ba na makukulong din si Donald Trump dahil nagwa-war on drugs siya ngayon? Yung war on drugs ba ni Donald Trump, merong nagagalit sa kanya sa Amerika ngayon dahil nagwa-war on drugs siya? International pa ang war on drugs ni Donald Trump hindi lang sa Pilipinas. Yung mga barko ng ibang bansa, tinitira nila. Wala namatay doon. Siyempre, hindi nila kaya yung malalakas na bansa. Mahihirap na bansa lang kaya ng ICC. Dahil lang nagpopondo sa kanila, mga mayayamang bansa. Okay, para po sa kaalaman ng lahat, saan po ba galing yung pondo ng ICC? Wala pong pondo ang ICC. Nanlilimos lang po sila by donation. Donasyon lang po ng mga miyembrong bansa. Ay, thank you very much muna kay Elorde Manuel at saka kay Teresa Sanggalang na nagbigay po sa atin pareho ng $199 na pangkape. Okay. Ito pong mga ICC, nabubuhay po to sa donasyon. Wala po silang regular na pinagkikitaan. Donasyon lang po. Donasyon po ng mga mayayamang bansa na miyembro nila. Karamihan po taga-Europe. Pero bukod po sa mga member countries, tumatanggap din sila ng donasyon sa mga private. Ngayon, ang tanong, meron kaya nagdo-donate sa kanila na galing sa Pilipinas? Pag meron po bang nag-donate galing sa Pilipinas, tatanggapin nila? Opo, tinatanggap po nila. Nai-imagine na ngayon, sa dami ng pera, nakalimutan ko kung saan ko nabasa yun na ilan sa mga ninakaw dyan sa flood control, yan po ay binibigay sa ICC. Okay, bakit po? Bakit po importante na hindi ma-dismiss ito? Kasi pag sinabi kasi na ICC na wala kaming jurisdiction, dismiss na po yung kaso ni Tatay Digong. Pauwi na siya. Bakit po importante sa ICC na si Tatay Digong po ay kasalukuyang nililitis nila? Kasi korte sila Sila lang po ang tanging korte sa buong mundo na walang nililitis. Si Tatay Digong lang po ang aktibo nilang nililitis ngayon. Kahit mag-research pa kayo. Dalawa sana sila, kaya lang guilty na yung isa
Ang tangi po nilang nililitis, international court po sila, pero ang tangi po nilang nililitis yung kay Tatay Digong. So posible po yan na may nakakarating po na donasyon galing sa mga mababait na tao sa Pilipinas. Una yun. Ikalawa, hindi sila pwedeng mag-exist bilang korte. Mismo yung mga mayayamang bansa, teka muna, ha? Magtatanong po yung mga mayayamang bansa. Donate kami ng milyon-milyon sa inyo. Wala naman kayong nililitis. Buwagin na lang yan. Magtayo na lang kami ng bago. Ineffective pala kayo. Kaya importante sa kanila si Tatay Digong. Itong paglilitis na to. Once na yan ay dinismiss nila, wala na silang nililitis. Imbestiga lang. Imbestiga nila yung nangyayari sa Israel. Imbestiga nila yung nangyayari sa Russia. Imbestiga nila yung nangyayari kay Donald Trump. Thank you very much kay Mick sa 499 pounds. Kaya siguro ang laki ng CIF ni Bongbong pang-donate sa ICC para lang hindi makaalis ng detention si tatay. Kaya ina-expect na po natin na si Tatay Digong uuwing bayani. Masakit pong pakinggan, pero pag nauna po, unahan na lang yan eh. Sana mauna si BP Sara na maging presidente para may action siyang magawa. At least, pwede niyang i-request. Diba? Ito kasing ating gobyerno, talagang wala raw silang pakialam eh. Dahil wala raw jurisdiction yung ICC. Gobyerno natin nagsasabi walang jurisdiction ha. Bit nyo sinurrender. Ngayong naroon na, wala na. Wala nang bawian. Kaya importante po yan, no? Ngayon, ano na po yung marami na pong nagtatanong sa update. Ito po yung update. Yung current status po, pre-trial pa rin po tayo. Okay? So yung dahil nireject na po ng pre-trial chamber yung challenge sa court's jurisdiction, ang susunod pong hakbang ay ano na po tayo, magbibigay na po ngayon ng mga yung mga prosecutor ng mga ebidensya. Kaya yung mga yan, kinakailangan nila ng ebidensya. Kaya pati ina-announce ngayon si Garma, di ba? Kaya si Trillanes very busy ngayon eh. Siya yata taga-kalap ng ebidensya eh. Kasi ina-announce niya, eto magiging testigo. Si Garma daw, titestigo kay Tatay Digong. Kinasuhan niyo eh. Yung kinaso po kay Garma, wala pong kinalaman nung sa war on drugs. Iba po yung kaso na yan. Yung kaso niya ngayon na kinakaharap, yung may kinalaman yan yung sa hindi po sa war on drugs yan, yung kaso sa kanya ngayon. Kaya hindi siya pwede siyang tumistigo dahil kernel siya noon nung panahon ng war on drugs at isa yata siya sa mga pinagkakatiwala, parang sinasabi niya na alam niya yung nangyayari sa war on drugs. Okay. So, ganyan talaga ang buhay. Yung mga Duterte naman, mukhang handa na sila ano man ang mangyari sa tatay nila. Minsan nga, nagkukwentuhan si BP Sara, di ba? Kinuwento sa atin kung abo na lang bang iuwi si Tatay Digong o grabe no, napagkwentuhan. Ito si BP Sara, ang tatatag din. No? Ang tatatag talaga nila. Biruin mo yun? Pagkwentuhan nila kung kung iuuwi ba si Tatay Digong ng buo o abo na lang. Ewan ko ba kung sino may sabing may gusto na abo na lang siyang iuwi. Si Tatay Digong yata eh, di ba? Tapos ayaw naman pumayag ng mga anak niya. Okay. Punta na po tayo rito sa
sekretong dismissal daw kay Villanueva. Iimbestigahan ng palasyo ayon kay Anticler. Alam mo, Anticler, wala pa nga kayo napapakulong eh. Desisyon na yan. Ako napaka-practical. Eto, napahiya lang si Boying kasi hindi niya alam. Nagpa-interview siya kay Karen Davila. Pagkatapos ng interview niya kay Karen Davila, pagpunta niya na opisina, may nagbigay na sa kanya na dismiss na raw. Dahil binaliktad. Yung kwento po dyan, siyempre, nung si Conchita Morales pa, hindi pa nung nagbago na yung ombudsman, sa tingin ni Joel Villanueva, may pag-asa na siyang yung kanyang motion for reconsideration. Nag-motion for reconsideration siya. Tapos, binaliktad ni Martires. So, hindi na siya dismiss. Hindi na siya bura-bura. Dismissal yung ano niya eh. Pinadidismiss siya ng ombudsman bilang senador. So, dahil binaliktad, napawalang sala na siya. Sa madaling salita. Ngayon, dahil napahiya to si Remulla, magtatago na lang sila sa iimbestigahan. Kahit na anong imbestigan nyo riyan, nilihim daw. Bakit daw nilihim? Ang tanong nga sa kanya ni Martires eh, bakit kinakailangan ko bang lahat na, meron bang rules na lahat ng pasya ng ombudsman, meron ba tayong rules na dapat i-publicize? Hindi naman eh. Pero lahat ng proper authority nabigyan niya. In fact, nakita lang natin na lumabas yung sulat. Ito si Tito Soto, may kasalanan ng lahat eh. Tito Soto, bakit tahimik ka ngayon? Sinasabi na nilihim, di ba? Bakit daw hindi nilantad? May nakita akong sulat mula sa ombudsman. Binigay kay Soto. Ito po ay may petsang teka, tignan ko lang yung petsa. '19. May petsa pa po ng 2019 yan. Address po kay then Senate President Tito Soto na pinapaalam po na ni-reverse ng ombudsman yung naunang dismissal order kay Joel Villanueva. Ang tanong, bakit hindi ka nagsasalita, Soto? Binigyan ka pala ng sulat na reverse na, 'di ba? Nasa sulat na pinaalam sa Senate President. Putya, pinapahamak mo yung legal advisor mo eh. Nagmumukhang tanga tuloy si Boying eh. Dapat magpahayag ka naman. May sulat ka na pala, bakit dehin bukiki ka? Ikaw talaga tutasin, no? Para hindi kumikibo si tutasin, para baka palilipasin na lang. Okay. Ako eto kung sekreto po yan, sa tingin nyo, opisina mo na yan eh. Imposible namang wala kayong record niyan. Baka hindi lang siya nagtanong. Baka nakausap niya si Morales Carpio. Kaya sablay po tong mga announcement talaga nito ni Anticler na ano na naman yan. Sa bagay, mentras na may pinag-uusapan tayo labas ng flood control ngayon, mabuti sa kanila kasi wala namang intention yung mga yan na lumutas ng problema eh. Lahat po ng mga problema dito sa Pilipinas,
Wala po silang intensyon na lutasin. Ang intensyon lang po nila, ma-divert tayo, matabunan na yung issue, makalimutan na ng mamamayan. Hindi po eh. Hindi po makakalimutan yan eh. Kada uulan. O, tapos ang mga celebrity, kada sisingilin nyo ng tax. O, kada bumababa yung presyo ng piso kontra dolyar. Kada umaalis yung mga mamumuhunan dito sa atin, yung mga foreign investors, maaalala namin yan dahil sa korupsyon lahat. Kaya tayo nagkanda leche-leche. Kung mababalitaan namin na mangungutang kayo, maaalala ng mga Pilipino na yung inuutang ninyo para lang nakawin. Diba? Laging na, tuwing uulan, maalala namin, mga hayop kayo. Pinapatay nyo sa baha ang mga Pilipino. Bulsa kayo ng bulsa. Hanggang ngayon, walang nakakulong. Nauna pang sampahan ng kaso yung ano. Nasampahan pa ng kaso si Bongo. Tinukis lang ni Trillanes, may kaso pa si Bongo. Nauna pa yung kaso ni Bongo kaysa makasuhan yung mga sa ghost project na lang po. Hindi na po kinakailangan ng ebidensya. Yan na nga yung ebidensya. Oh. Lahat ng pumirma sa ghost project, ipakulong nyo. Hindi, kinakailangan ng case build-up. Ano pa po bang case build-up? Pumirma sila na mayroong proyekto, tapos na yung proyekto. Nagbayad ang pamahalaan, walang maipakitang proyekto. Ike-case build-up nyo pa ba yan? Ipakita nyo yung proyekto. Wala po. O di, yun na yung kaso. Puta, niloloko nyo kami lahat eh. Wala pa rin nasasampahan hanggang ngayon. Nagke-case build-up pa rin. Ay, meron na pala nasampahan si Bongo tsaka si Tatay Digong. Si Bongo tsaka si Tatay Digong pa ang ano ang nasampahan ng kaso. Yung matagal nang nakakulong sa yerno to. Ghost project niya, ano pa bang i-build up nyo dun? Picturean nyo na walang naipatayo, tapos lahat ng pumirma dun, district engineer, yung contractor, yung pumirma pa sa region, yung pumirma pang USEC, i-demanda nyo yan lahat. Di may kasuhan na tayo. Hindi ako abogado pero ano pa bang i-case build up nyo sa mga ghost project? Wala nga proyekto, nagbayad tayo. Puta. Pag hindi pa naman matatag na ebidensya yan, videohan nyo ngayon. Kumuha kayo ng dyaryo, eto yan ngayon. Oh, wala silang proyekto. Eto ang dyaryo ng Inquirer. Pecha, ganun. Sampu pa. Kung ano-ano na naman iimbestigahan nyo. Nilihim ang dismissal. Hindi siya proud malamang. Kaya nilihim niya. Alam nyo kaya niya nilihim? Kasi pag pinagkalat niya pa, marami pang taong magagalit. Pucha, paano na-dismiss yan? Di ba? Pero hindi ibig sabihin na hindi siya dismiss. Dinismiss nga eh. Ang tinapay naman. Punta tayo rito. Pilipinas daw matutulad sa Myanmar. Okay, yan po ang sinabi nito ng DND chief. Ayan. Okay. Ano ba yung Myanmar na yan? Ano po ba yan? Okay. Eto po sa Myanmar kasi, nagkudita sila. Ngayon po, ang pinuno ng kanilang bansa ay mga militar.
Okay, nag-collapse yung kanilang economy dahil sa international sanction na inimpose sa kanila nung sila ay nagkudita. Okay. Ano po pagkakaiba niyan sa Pilipinas? Mayroon na po tayo dito kasi eto si Chodoro, hindi ko alam kung bakit Myanmar yung hinahalimbawa niya, no? Dito sa atin, iba po yung panawagan. O tinutukoy nyo si Romeo Pocis, di ba? Ano ba yung panawagan ni Romeo Pocis? Pasahin na natin. Huwag na tayong tsumamba. Ito po yung panawagan ng ni Pocis, di ba? Okay. Sabi ni Pocis, ano yung pinapanawagan nila? Ito. During the protest build-up on September 21, 2025, retired Major General Romeo Pocis called on the armed forces of the Philippine leadership to withdraw its support for President Bongbong Marcos. Yun po yun eh. Yung pong nananawagan po sila kay General Romeo Bronner, yung proposal po nila ay mag-withdraw yung military. Binabasa ko lang to, hindi ko panawagan to Military po to si Romeo Pocis. Okay, katulad po yan ng pag-withdraw ng support ng armed forces doon po sa naunang people power. Nagtataka ko rito kay Chodoro. Mayroon tayong sarili rito. Bakit ang ihalimbawa mo yung Myanmar? Nakakadalawa na tayo. Nakakadalawa na tayong people power. Sa dalawang people power na yan, malaking bahagi yung ginawa dyan ng mga militar. Lalo na po yung EDSA 2. Sa EDSA 2 kasi, pagamat may mga nag-iipon na sa EDSA, si ERAP napilitan po mag-resign nung si Angelo Reyes, yun po yung AFP Chief of Staff nung panahon ni ERAP, at saka to si Orly Mercado na DND Chief ay nag-withdraw ng support kay ERAP. Ganong senaryo po yung gustong ipanawagan ni Pocis. Hindi po sila nananawagan ng kudita na ang militar ang mamumuno. Yung mag-withdraw ng support para mapilitan si Marcos na mag-resign. Yun po yun eh. Ayan, niresearch ko yan dito eh. Ano ba talaga yung pinapanawagan? Ganyan din po kasi yung nangyari, lalo na nung EDSA 2. No? Ayon pa kay Pocis, Pocis argued that such action was necessary to solve the issue of corruption, which had sparked massive anti-government protests related to an alleged multi-billion peso flood control scam. Tignan po ninyo, ano po ang solusyon ng gobyerno ngayon sa napakalawak na nakawan? Imagine ninyo Imaginin po ninyo, si Enrile, nakulong po yan. Pero ang accumulated na nanakaw niya di umano dyan sa pork barrel, yung kay Napoles, within 7 years, nakatanggap siya mula kay Napoles, yung katkong niya kay Napoles ng 172 million. Alam niyo po ba na kung totoo po yan, siyempre hindi na po totoo dahil napawalan sala eh. Pero yung bintang po kay Enrile na yan, it will take him 10 years o 70 years. Ita times 10 mo eh. 70 years po na pangungurakot ang gagawin ni Enrile doon sa bintang na 172 million in 7 years. 70 years bago niya matumbasan
yung isang araw na delivery dito kay Martin Romualdez. Hindi, no? Isang araw lang kay Martin yan. 70 years ni Enriling nanakawin. Sa rate po. Sa rate ng kung totoo po, no? Kaso hindi na nga po totoo dahil napawalang sala na nga. Sa rate po ng ninakaw di umano ni Enrile, 70 taon niya kinakailangan para matumbasan yung isang delivery. Ganun po kamasib, kalaki ang discrepancy ng mga nakawan noong panahon ni Napoles at nakawan ngayon. 7 taon muna. Hindi pala, 70 taon. Imagine, nakukuha niyo po ba kung gaano kalaki? Ibig sabihin po, 1/10 lang po. Yung buong ninakaw di umano ni Enrile sa 7 taon, 1/10 lang po yan ng isang delivery. Isang araw na delivery kay Martin Romualdez. Inuwenta ko lang ng taon para malakihan kayo. 70 taon pala yun. Ganun po kalaki. Pero ngayon, dati 3 yung nakulong na senador. Ngayon, mukhang walang makukulong ni isa. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi meron din po, si Napoles ang mastermind. Tama po yan. Ganyan ang gusto nilang gawin sa Diskaya eh. Palabasin na Diskaya yung mastermind, hindi po obra. Si Napoles kasi, siya talaga yung kumontrol ng pera eh. Diba? Amin na yung pera ninyo, amin na yung pork barrel ninyo, ako nang bahala. Aasanin ko kayo ng mga peking NGO, etc. Ganun po yung ano eh. Kung siya yung mastermind, yung second in command niya, yung kanyang pamangkin, yun po yung tumistigo laban sa kanya. Kaya po natukoy po yan. Eto, hindi nga second in command to si Diskaya eh. Ang dami pan layer eh. Pwede pala yun, Badong. Pangalawa sa pinaka-utak. Pangalawa sa pinaka-utak ang tumistigo. Oo. Kaya natiklo si Napoles. Dahil yung pamangkin niya, yun yung gumagawa ng mga peking pangalan ng mga peking NGO. Putya, isang kontraktor eh. Willing na tumistigo eh. Tinabla eh. Kaya yung mga ninakaw nila na Napoles, alam niyo po, real talk po, 10 araw lang yun. Yung lahat ng ninakaw ni Napoles nung ilang taon siya kasi 10 billion lang po eh. 10.8 billion pesos lang po ang pinag-uusapan na pera. 10.8 billion lang. Putya, parang magkano ba pinakamahal na flood control? Baka isang flood control project lang yan eh. Kung tutusin nga, pwede pa po si Saldico. 'Di ba? Kung siya ang pangalawa sa pwede pa siya maging state witness eh. Oh. Alam nyo, dinadamay kaagad nila. Tama si Marcoleta eh. Yung state witness naman, yung criminal liability niya lang yung mawawala. Pwede nyo namang habulin yung mga ninakaw niya. Siyempre, umamin siya magnanakaw siya, di ba? Di habulin nyo na ngayon yung ninakaw niya pagkatapos. Pero hindi na siya makukulong. Okay. Kaya po, hindi po tayo matutulad sa Myanmar. Balik na po tayo rin. Gibo Chodoro, hindi ganyan ang Pilipinas. Hindi tayo mahilig sa kudita na militar ang mamumuno. Dito, ang tradisyon natin, people power.
Pag umatras ang kahulugan dito, ang pinawagan nila Pokis, mag-withdraw ng support. Kasi pag nag-withdraw na ng support yung AFP, pwersado na yung Pangulo na mag-resign. Pag nag-resign, yung uupo, yung second in command niya, Vice President, yun yung panawagan nila Pokis. O kayo po, sa tingin ninyo, may malulutas ba tong gobyerno sa Malawakan? Lahat nagsasabi, matagal to, wag po kayong mainip. Ang katwiran pa ni Antikler, kaysa madaliin naman po, tapos mapapawalang sala naman. Putya, parang inaano pa tayo na ano. Okay lang niya matagal. Kailan yung matagal? 2 taon na lang mahigit si BBM. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon. Yan. Regina Marigon, Ben-Hur, pamangkin ni Napoles. Opo, siya po ang state witness. Tingin ko sa mukha ni Enrile parang si Satanas. Kung Satanas na sa'yo si Enrile, ano naman sa'yo si Martin? Yung buong ninakaw ni Enrile, di umano, napawalang sala na. Ayan, napawalang sala na eh. Yung buong binintang, ayan, binintang kay Enrile, 1/10 lang yan ng isang araw ni Martin Romualdez. Grabe. Crazy magsisi bago matigok. Puwera gaba, forgive me Lord. Sorry na. Umay na tayo sa mga issue ng korupsyon kaya nagpagawa na ako ng lapida. Patad. Regina Marigon, hi. 70 times na mas korap ang junior administration kaysa sa senior admin. State witness daw si Martin na buang nakala nila sa mga tao bobo. Yun po talagang yung gagaguhin nyo eh. Kaya napilitan na po yung ano eh. Alam nyo yan, napilitan na po yung US Embassy. Kaya po pumunta dyan yung US Embassy, gusto nilang sabihin, hindi kami papayag sa panggagago nyo. Huwag naman masyado kayong halata naman. Sige po, parang may saltik din lang ya. Boss, mag-live ka ba kay Casimiro? Hindi na po, pabaya ko na yan sa mga nagbo-boxing pa kasi makikihati pa ako. Wala na nga nanonood sa boxing, ngayon na lang nga kay Casimiro eh. Bigay ko naman sa kanila yan. Kasi hatian ko pa sila ng views. Sa kanila na po yun. Ikaw naman kuya, gusto baga siguro ni Gibo maging presidente. Wala. Malabo yan. Boss, laban ni Alas mamaya. Opo. Manunood lang ako pero hindi na ako magko-cover. Para yung mga nagtsatsaga mag-cover araw-araw ng boxing, sila naman ang kumita. Sobra. Nanakawan ko pa ba sila? Boss, mag-live ka naman kay Kasi para may maiba naman po. Hindi po ako magla-live sa laban ni Casimiro. Kasi manunod kayo sa akin eh, di ba? O alam niyo yun, nahihiya ako sa mga kasamahan natin vlogger dyan. Pag walang mga tsinatsaga nila na mag-topic ng boxing, tapos pag may laban, putya, nanakawan ko pa sila ng views, wag na. Manood na lang ako. Boss Bats, gusto pa nilang tagalan para makakuha ka pa ng pera